Bigla bang nasuspend ang bagong gawa mong Gmail account? Pagkatapos mong gumawa ng bagong Google AdSense account? At mas matindi pa, minsan ilang minuto lang, disabled agad ni Google? Your account has been disabled. Suspicious activity detected? Created by bot or program? Pero alam mo ba, may isang malaking pagkakamali na maraming creators ang ginagawa, na dahilan kung bakit automatic na pa-flag ni Google ang kanilang bagong Gmail account. At mamaya, ipapakita ko rin kung paano mag-appeal para mabawi ang suspended Gmail account mo. Kaya siguraduhin tapusin mo itong video. Welcome back mga ka-Diyosa. Kung isa ka sa mga creators na naka-encounter ng existing AdSense account error, malamang isa ito sa dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng bagong Gmail account para sa AdSense account. Tandaan, isang AdSense account lang ang pinapayagan kada tao. At kapag may lumang AdSense na nailink na ito sa YouTube, possible na hindi ma-approve kung lumang Gmail pa din ang gagamitin mo sa Step 2, AdSense Sign Up. At karamihan dito nagkakamali ang mga nakaka-experience ng existing account error sa Step 2. Minsan ang nangyayari, maraming Gmail ang nagawa na sa iisang device, then biglang gagawa ng new Gmail accounts, or gumagamit ng parehong device at minsan punong-puno ng naka-login na Gmail accounts, at doon nagsisimulang maghinala si Google. Bago ka gumawa ng bagong Gmail, importante itong part na ito. Maraming creators ang nagkakamali dito. Step 1, maglinis ng device. Kung kaya, gumamit ka ng clean browser. Pwede kang gumamit ng incognito mode, mag-clear ng cache, or mag-log out muna ng ibang Gmail accounts. Dahil kapag sobrang daming Gmail ang nakalogin sa isang phone or laptop, possible na ma-detect ito ni Google bilang unusual activity. Part 2, huwag gumawa ng maraming Gmail agad. Ito ang ginagawa ng maraming creators. Sunod-sunod silang gumagawa ng Gmail accounts. Pagkatapos pare-pareho pa ng device, pare-pareho ng impormasyon. At dito ka pwedeng ma-flag. Kapag nakita ni Google na parang automated or spam behavior ang ginagawa mo, possible nilang i-disable agad ang bagong account. Part 3, importance of clean information. Importante rin na malinis at totoong information ang ginagamit mo. Iwasan ng fake names, random birthdays, paulit-ulit na phone numbers, at suspicious recovery emails. Dahil minsan, hindi lang device ang tinitingnan ni Google, pati behavior at account patterns. Part 4, tamang pag-login at logout. Ngayon, ito ang mas safe na gawin. Suggested flow, mag-logout muna ng unnecessary Gmail accounts, gumamit ng stable internet, gumawa lang muna ng isang Gmail, huwag agad mag-mass create, at gamitin muna normally ang Gmail account. Halimbawa, mag-watch ng YouTube, magbasa ng emails, at mag-set ng recovery information para magmukhang normal user behavior. Pero paano kapag ito na ang lumabas? Your account has been disabled. O kaya, this account appears to have been created by a bot or computer program. Kapag ganito, ibig sabihin may suspicious activity na nakita si Google. Possible reasons, masyadong maraming Gmail sa isang device, rapid account creation, repeated information, VPN or unstable internet, at unusual login behavior. At oo, kahit legit kang tao, possible ka pa ring ma-flag. At mamaya, may isa pa akong ipapakitang importanteng reminder na kadalasang nakakalimutan ng mga creators bago gumawa ng bagong Gmail account. Appeal process. Step-by-step appeal. Kapag suspended na ang Gmail mo, ito ang pwede mong gawin. Step 1, pindutin ang Start Appeal. Kapag nakita mo ang appeal option,
i-click mo ang Kin-Start Appeal. Step 2, ilagay ang contact email. Dito, maglalagay ka ng active email address. Siguraduhin mong accessible, active, at kaya mong i-check palagi. Dahil dito, magsasend si Google ng updates. Step 3, explain naturally. Huwag kang mag-spam ng message. Simple lang. Example, "Hello Google team, I believe my account was mistakenly disabled. I created this Gmail personally for legitimate use and AdSense setup. Please review my account. Thank you." Step 4, wait for review. Pagkatapos mag-submit, maghintay ka ng email response. Possible waiting time, pwedeng ilang oras, 24 na oras, o minsan ilang days. Depende sa review process ni Google. Important reminders, ngayon, ito ang importanteng paalala. Huwag mong pilitin gumawa ng maraming Gmail agad-agad. Huwag ding paulit-ulit na gumamit ng suspicious behavior. At kung kaya, isang maayos at legit na account lang muna ang i-focus mo. At ito yung madalas nakakalimutan ng creators. Hindi porket nakagawa ka ng new Gmail, is okay na agad ito at safe na agad ito para magamit sa AdSense account. Kailangan din ni Google makita na normal user ka at hindi bot. So sa video na ito, natutunan natin paano gumawa ng bagong Gmail properly, paano umiwas sa suspension, bakit nasususpend ang bagong accounts, at paano mag-appeal kay Google. Kung nakatulong itong tutorial na ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-comment din kung naka-experience ka na ng Gmail suspension. At mag-subscribe sa Diyosa Pearl Vlogs para sa mas marami pang tutorials tungkol sa Google AdSense, monetization, YouTube tips, at account fixes. Again, this is Diyosa Pearl Vlogs. At magkita-kita tayo sa next tutorial. Hanggang sa muli, God bless us all. Bye-bye! Subscribe now